Hello everyone, how are you today? Hope everybody is fine and safe. I'm your teacher Jem Raymond and today, may exciting news po ako lalo na para sa ating mga public school teachers. Ang Department of Budget and Management or DBM ay nag-announce po ng ilang mga benefits na matatanggap ng ating mga teachers at kasama na po ang mga ito sa National Expenditure Program for 2025. Aside from the 7,000 pesos na medical allowance, ano-ano pa kaya yung mga benefits na i-expect ng mga teachers natin for 2025? Ito po yung kabuang article sa panayam sa ating DBM Secretary, Miss Amina Pangandaman. Naganap ang interview na to sa Kapihan sa Manila Bay with Miss Marichu Villanueva noong August 21, 2024. Tingnan po natin na malapitan yung article. Simula nga po sa 2025, lahat ng government employees, kasama na po yung ating mga guro sa pampublikong paaralan, ay makakatanggap ng medical allowance na 7,000 pesos. Kung dati 500 pesos lamang ang kanilang makukuha at kasama ito sa teaching allowance na dati tinatawag na cash allowance. Ayon kay Secretary Amina Pangandaman, ito ay bahagi ng mga benepisyo na napapaloob sa 2025 National Expenditure Program o NEP. So ang pagtaas ng medical allowance na ito ay bunga ng Executive Order No. 64 na pinirmahan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So layunin ng Executive Order na to na bigyan ang mga government employees ng taunang medical allowance na hindi hihigit sa 7,000 pesos bilang subsidy para sa HMO o Health Maintenance Organization. At hindi lang yan, maliban sa medical allowance, nakapaloob din sa pondo ng NEP for 2025 ang iba pang mga benefits ng ating mga guro. Kasama na po dito yung pagtaas ng sahod na nagsimula na nga ngayong taon. Another benefit ay yung teaching allowance na 10,000 pesos na magsisimula sa school year 2025-2026. Also, another benefit is yung compensation for teaching overload. And at the same time, yung special hardship allowance, yung mga teachers natin na naka-assign sa mga malalayong mga paaralan. At of course, kasama din sa benefits sa 2025, yung World Teachers Day Incentive na tatatanggap natin tuwing October. And of course, hindi rin mawawala ang ating mid-year bonus tuwing buwan ng Mayo at year-end bonus na may kasamang 5,000 pesos na cash gift na natatanggap natin tuwing November. Now, hopefully, maging qualified pa rin yung Department of Education para sa PBB or Performance-Based Bonus sa mga susunod na taon. Dagdag benepisyo din yan para sa ating mga teachers. And that's all for this video, teachers. Thank you so much for the support and thank you so much for watching. Till next time, keep safe everyone!